Pag-usapan natin itong tungkol sa sibuyas at malaman natin bakit mataas ang presyo ng sibuyas, ba't kailangan pa mayroong MSRP mga kapuso na itatakda ang ating DA. 120 pesos kada kilo sa pula at puting sibuyas. Ano ba ang kalagayan po ng supply ng sibuyas sa ating bansa? Nasa linya po natin Mr. Jason Kenglet, Executive Director sa Mahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Mr. Kenglet, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga po, Sir Melo, at sa lahat po ng nanonood sa programa. Opo, kami nga po ay inyong paliwanagan. Ano po ba ang kalagayan at ng supply ng ating sibuyas sa ngayon? At bakit napakamahal daw ng sibuyas ngayon? Kailangan pa pumagitna ang ating gobyerno para pigilan ang patuloy na pagtaas nito, Mr. Kenglet. Opo, Sir Melo, alam naman natin yung sibuyas ay seasonal sa ating bansa. Isang beses na siya tinatanim at kapag pumatak na po yung Abril, Mayo, ay tapos na yung anihan at inuubos na yung ating local supply na umaabot usually hanggang November o October. Kaya po itong mga sibuyas ngayon na binibenta ay karamihan na imported. Or kung hindi man po, ito yung mga nasa cold storage na nilalabas ng mga traders. Ang nais natin ilinaw, wala na po sa kamay ng farmers ang sibuyas. Simula pa lang Abril, Mayo, no? Nasa mga traders na po yan, yung may mga arena cold storages at mga imported. Kaya po tayo ay sumusuporta sa MSRP sa sibuyas dahil ang landed ka, Sir Melo, ay nasa 50 hanggang 60 pesos lang kada kilo. Ibig sabihin, yung 120 sinasabi ng DA ay sapat-sapat na po ang kikitain ng lahat ng nasa sibuyas, mula sa importer, sa trader, sa retailer. Kumbaga po ay maganda na po ang Pasko nila kung sa 120 ibebenta. Huwag na po sanang itaas. Opo. Parang sinasabi nyo, Mr. Kenglet, na wala naman tayong kakapusan sa supply sapagkat meron tayong nakaimbak meron pa tayong mga imported May nagsasamantala ba sa presyo, Mr. Kenglet? At palagi po natin yung pagsabi ng DA ng MSRP, nakikita niya medyo mataas talaga yung ibinibenta sa palengke. At again, taon-taon natin nagiging problema to. Meron po talagang mga sektor na nagsasamantala sa panahon talagang wala ng local na ani. Karamihan talaga ay mga imported na po yung naibebenta. Kaya po, madaling matukoy ng DA kung nasan po yung pagsasamantala dahil kailangan naman nila yung importer. At mula doon, tanongin nila saan binibenta, saan binibigay, bakit ang mahal sa mga pamilihan po, Sir Melo. Opo, okay. Pero may nabanggit kayo tungkol sa cold storage facility. Hindi ba? Yun naman ang purpose po doon. Pag tapos na yung mga anihan, para hindi tayo kapusin, ilalabas na yung mga naitabi. Sino ba nagko-control sa mga cold storage facility na yan? Opo, unfortunately, Sir Melo, ay ilan lang talaga yung mga cold storage na nagpapatakbo ay mga kooperatiba ng mga farmers. Karamihan po talaga ay mga private traders din. No? Sila yung namimili sa mga onion farmers natin. Kaya sila yung makakadikta ng presyo kung wala na sa kamay ng farmers yung mga sibuyas. At pangalawa, marami rin po sa mga operators ng cold storage, sila rin yung mga nag-import. Kaya po, matagal na natin itong naging problema o ating maalala 3 years ago, sumipa talaga ng mataas yung presyo ng sibuyas. Kaya ngayon po ay putahan natin yung effort ng DA kasi nga ayaw natin na mangyari uli yung umabot sa 300 o 400 yung presyo po ng sibuyas. Oo nga po. Ngayon yata 370. Tama ba 'yon? Magkano sibuyas po ngayon sa inyong monitoring? Meron 200 na 250 kaya nga po tama yung sinasabi na talagang ipa ko sa 120 dahil may kinita na po lahat. Kaya kailangan naman tulungan ng mga consumers, lalo magpapasko, para medyo mura po yung pagbili ng ating mga mamimili. So, ibig sabihin pala, sobra-sobra ang tubo nila, sobra pa sa doble, Mr. Kenglet? Opo, sobra sa doble. Kapag magpaspasa ng 150, talagang sobra-sobra po sa doble ang kami nakikitain. Naku po, So, kayang-kayang tukuyin nila at puntahan kung nasaan yung mga yan sapagkat yung mga importer na yan, mga nagsipagkuha ng permit yan, di ba? Sa gobyerno natin para makapag-import. Opo, bukod sa meron siya ng permit, merong inventory dapat ng Bureau of Plant Industry ng mga may-ari ng mga cold storages. Ilang beses na na-investigahan sa Kongreso po yan at siguro naman yun ay meron na talagang inventory ng BPI. Kaya sinusuportahan po natin ang efforts na po ngayon, Sir Melo, para
hindi naman umabot sa napakataas na presyo yung sibuyas dahil po ng mga nakaraan 2-3 taon. Opo, sige po. Mr. Kenglet, salamat po. At mabuti na liwanagan natin. Wala tayong pagkakapusan sa supply. Meron lang nagsasamantala. Opo. Yung sa ngayon po, Sir Melo, totoo, merong delay tayo sa local, pero hindi naman yun ang problema eh. Dahil nga po sa mga bagyo, may mga delay tayo sa harvest sa January, baka mapunta sa February, March. Pero yun po ay normal naman. So anticipated din yung delay. Kung sa supply po, sabi nga natin, malaya naman mag-import. Kaya hindi po dapat yun ang maging dahilan sa pagtaas ng presyo. Opo, opo. So pumapasok ang imported, pagkatapos meron pa tayo naka-imbak. So meron tayong supply. Opo, ganun pala. Opo, kahit tapos na yung anihan. Salamat po, Mr. Kenglet. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa pagkakataon, Sir Melo, at magandang umaga po sa kanilang lahat. Opo, Jason Kenglet, Executive Director sa Mahang Industriya ng Agrikultura o SINAG.